tahanan ng OFW. Kagabay ng bawat OFW. Usapang serbisyo sa tahanan ng OFW. Kumusta kabayan? Welcome sa Usapang DMW. Ano ang kwentong OFW mo? Ako po si Jel Miranda. Samahan niyo ako sa isang makabuluhang talakayan na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang boses at kwento ng bawat OFW at kanilang pamilya. Ngayong araw, kilalanin natin ang tampok sa ating OFW na sumakses. Mula OFW sa Taiwan, dating bed spacer sa Pasig, ngayon ay network builder na ng JC Dropshipping at House of Franchise. Ang kanyang kwento ng pag-angat mula sa simpleng pangarap hanggang sa sariling bahay ay inspirasyon sa maraming Pilipino. Ngayon, kasama ang kanyang pamilya, patuloy niyang ibinabahagi ang tunay na kwento ng pag-asa at tagumpay. Mga kaibigan, kasama po natin, Kabayan Gualberto Toots Damasco. Magandang araw, Sir Toots. Hi, good morning sa'yo, Ma'am Jel. Good morning po. Paano ka ba naging OFW? Yes, Ma'am. Actually, year 2003 hanggang 2005 sa Taiwan. Siyempre, nung kabataan natin na nangangarap tayo na umasenso at nung mga panahon na yon, ang mindset natin, di ba? Mga ibang bansa. Mga ibang bansa talaga eh. Kapareho ko na galing Pangasinan, mahirap lang po ang buhay namin sa Pangasinan. Ang pinaka-mindset namin po doon, para makaahon sa kahirapan talaga, abroad talaga. Pero ano ba ang kinabubuhay ng iyong pamilya sa Pangasinan? Actually, ang tatay ko, ano siya, barangay official siya ng matagal. Tapos, ako, yung nanay ko matagal ding OFW. So, pamilya po talaga kami na. O sanay ka Kasi lang. mga kamag-anak ko, opo. Pero nung bata ka, naisip mo na tutulad ako sa nanay ko, magtatrabaho ako sa ibang bansa. Actually, nung kabataan ko, ayoko. Ayaw mo. Ayoko. Siyempre, di ba? Kasi bata pa lang ako, alam ko yung feeling na walang magulang. And, siyempre ayoko yung magkaroon ka ng pamilya na. Di ba? Malayo ka sa mga anak ko. Kasi siyempre, tayo gusto nating umasenso. And nakikita natin sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin, na mga nasa abroad. Napapansin natin pag yung pamilya nila, mga nasa abroad, magaganda buhay nila. And nung bata ako, lagi kong iniisip, bakit ba ganito? Bakit ba mahirap kami? Ang nanay ko nasa abroad naman. Ang problema, nanay ko, Kuwait, Qatar. Maliit lang sweldo ng nanay ko. Dati hindi ko maintindihan yon. And, syempre, dahil sa nakikita ko sa mga auntie ko na mga nasa abroad, nanay ko nasa abroad, feeling ko, pag nag-abroad ako, yayaman din ako. Kaya, pinag-igihan ko talaga mag-aral. 6 kami magkakapatid, Ma'am Jel. 6 kami. Pang ilan ka? Pang-5 ako sa bunso. Nakita ko, mahirap maging mahirap. Kaya, sabi ko, gusto ko, baguhin ba? So, nung after ng graduation ko, ayan, talagang pinilit ko na, makapaghanap ng trabaho sa abroad. And ayun, may nakapag-invite sa akin sa Taiwan, Ma'am. Sa Taiwan. Pero anong course na natapos mo dito? Computer engineer po ako, Ma'am. Wow. Pero hindi ka na nakapagtrabaho rito? Nakapagtrabaho rin po ako rito. Actually, first job ko dito sa May Cavite. So, right after my graduation, lumayo na kagad ako dun sa Pangasinan. Kasi feeling ko, pag nasa Pangasinan ako, walang mangyayari. Nakita ko dun sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko, pag nandun lang sila, wala talaga, mahirap. So, ako, ang ginawa ko, after my graduation, lumayo ako Punta akong Cavite, hanap ng trabaho. Nakapagtrabaho naman tayo dyan. Kaso nga lang, maliit lang talaga sweldo pag dito. So, nung nasa Cavite po ako, sabi ko, walang mangyari sa buhay ko kung dito lang. Kaya nag-decide ako na talagang lumuwas ako sa Maynila, wala akong kakilala, Ma'am Jel. Hanap-hanap ng ma-a-applyan hanggang sa napunta ako ng Project 8, hindi ko Wala ka rin kakilala doon. Wala akong kakilala. Punta akong Project 8, tapos ayun, may mga nakita ko, kumpul din ako ng resume, nag-ayos din ako, nag-apply din ako. Ayun, sa awa ng Diyos,
nakapunta naman tayo ng Taiwan. Pero 'di ba sabi mo nga, ikaw bilang anak ng OFW napakahirap, Pero ano nasa isip mo nung habang nasa pila ka na, eto na ako ngayon magiging OFW ako? Yes, yes po, ma'am. Actually ano, lakasan lang talaga ng loob, ma'am, eh. Kasi siyempre, gusto ko talagang putulin yung kahirapan sa pamilya ko, eh. So, ginawa ko talagang ano na pikit mata na, bahala na. Basta't ang ano ko lang parati, siyempre pinagpi-pray ko parati. Yes, Pinagpi-pray ko parati. okey. So nung nakatungtong ka ng Taiwan, ano naman ang naging trabaho mo? Ayun, pagdating ko ng Taiwan siyempre na-culture shock ako unang-una. Oo. Kasi siyempre, ibang lengguwahe. Pagbaba pa lang namin ng Taiwan na nung kinuha na kami ng mga magiging boss namin, maging supervisor namin, wala na. Parang dumating ako sa point na nablangko ako, ma'am. Kasi pagbaba hindi mo na maintindihan mga pinagsasabi ng mga tao. Pero siyempre dahil sa mga Nandun ka Pilipino na, naman, oo. oo, mga Pilipino naman, laban kong laban. And siyempre ako pagdating ko dun, wala na. Sabi ko, Wala nang atrasan. yes, kung ito yung tinakda ng Panginoon sa akin, sabi ko tatanggapin ko 'to. Pero ano yung mga lessons na natutunan mo? Actually marami po 'no, bilang isang OFW, number one na lesson na natutunan ko po dun yung pakikipagkapwa. Kasi siyempre pagdating mo dun iba-ibang tao na, eh. Tapos 'di ba, tayo ang gusto lang naman natin, ang hanap lang natin hanap buhay, 'di ba? So hindi rin natin mapi-please lahat ng tao. Nakakalungkot minsan eto nga bilang isang OFW, eto masakit sa katotohanan po ito 'no. Minsan nakakalungkot isipin na kung minsan karamihan o hindi man lahat, pero minsan kapwa Pilipino pa natin, yung minsan instead na makatulong sa'yo, minsan icha-challenge ka pa. Naranasan ko kasi yun sa Taiwan factory. Instead na tulungan ka ng kapwa Pilipino, minsan alam mo yun, pinagdidribat ka pa. So nakakalungkot, nakakalungkot. Kasi siyempre bawat tao may mga pinagdaraanan niya, may mga struggle yan, may mga feelings yan, 'di ba? Then ako po nung mga time nung mga bago ako, minsan di ko maintindihan bakit ganito. Akala ko kuya-kuya ko 'to kasi kababayan ko 'to, tutulong sa'kin 'to. So, pero ganun pa man sabi nga basta't, maging mabait ka lang, magiging maayos naman din ang So lahat. na-handle mo ng maayos? Yes, so nakitungo ako, kapwa-tao ako sa kanila and eventually naging mga kaibigan ko, naging malalapit sa'kin up until today, Oo. Ma'am Jel, kaibigan ko pa rin sila. Oo, tapos, yung mga Taiwanese nakakatuwa kasi mababait sila sa atin. So natuto ka na rin ng language? Konti, konti, opo. Oo. Opo, ta's hindi ko sila makalimutan kasi sobrang babait nila sa'kin. Pero yung pagnenegosyo, kailan mo naisip? Actually wala sa bokabularyo ko pa Mm. pagnenegosyo kasi hindi ko naman po linya, Ma'am Jel. Ah, it so happen nung, pag-uwi ko ng Pilipinas, then, nakapagtrabaho pa ako rito sa May Ortigas as a employee sa isang kumpanya. Tapos hinding-hindi ko makalimutan nung nasa Pineda po ako, Pasig, may isa akong katrabaho pala dati sa Taiwan na bigla lang akong in-approach, sabi sa'kin, "Sir, 'di ba ikaw yung ano sa Taiwan?" Tapos dun sabi niya sa'kin na, "Actually katrabaho kita, dun na ako nagtatrabaho." So hindi mo siya kilala? Hindi ko siya kilala, hindi ko siya kilala. Tapos, yun yung ano, yun yung simula. Kasi naabutan niya ako ng flyer. Tapos nakalagay dun sa flyer na you can earn 10,000 pesos extra income. Sabi niya, so, ano ba 'to? Sabi ko sa kanya, "Puwede ba 'to? Totoo ba 'to? 10,000 pesos every week, part-time?" Sabi ko, So tinake mo na naman ang risk? yes. So dun na nagsimula yung pagnenegosyo na negosyo pala yun. Yes, oo. Oo. So na-invite ka niya and then naging, open ka doon sa negosyong ino-offer? Yes po, kasi, ugali ko po talaga 'no, na basta pagkakaperahan kasi buhay mahirap po ako, ma'am, eh. Yung kumita ako ng 20, 30, 50 sa'kin malaking bagay yun. Yes. Kaya't, kahit anong opportunity basta't legal, moral, etikal, maayos, wala kang tinatapakan na tao, okey sa'kin. So gaano katagal yung journey mo dito sa negosyo? Bago mo nakamit itong mga pinapangarap mo lang noon? Actually, siyempre nung bata pa lang ako yun yung number one na pinangarap ko, magkaroon ng bahay. Kaya ako umalis dun sa lugar namin kasi wala talaga kami, wala talaga, maliit lang bahay namin, as in ano, mahirap lang kami. And ako, nung nagsimula ako sa pagnenegosyo, nakakatuwa kasi dun ako nagkaroon ng open mind.
na ang opportunity pala, ang pagkakataon pala, talagang napakalawak pala niyan. I-embrace mo lang. Tapos ang maganda nito, eto nung na-involved na nga ako rito sa company namin, itong JC Dropshipping Business, ito yung nagbigay sa akin ng opportunity na talagang, makabili at talagang makapagpundar ng sarili kong bahay. At, it took me just, 3 years lang, Oh, ang bilis 3 years sa Mm. company. Opo, 3 years. So, nung tinrabaho namin ng wife ko itong, kasi yung wife ko kasama ko rin dito. So, nakakatuwa within 3 years na tinrabaho po namin, ayan nakapagpundar po kami. Kukuwentuhan mo kami paano tumatakbo yung inyong negosyo sa JC? Yan po Ma'am Jel. Actually ang JC po na number 1 nagpo-promote po tayo ng mga health and wellness, yung mga beauty products po natin. Siyempre sa panahon natin ngayon, kailangan natin 'yan, kinakailangan healthy tayo, 'di ba? Health is wealth. Yes, so ang maganda po nito napakarami nating mga products diyan, meron tayong mga barley products diyan at, napakarami. May mga vitamin C tayo, may mga supplements tayo. Tapos may pinakabago kami ngayon yung tinatawag na probiotics. Maganda naman 'to sa gut natin para maging healthy po tayo. So, ang setup po namin, so itong JC susupply po ito ng mga health and wellness. Tapos yung House of Franchise naman po natin, so yun po yung pino-promote po natin na franchising naman po. Andiyan po yung Siomai King, Noodle House, yung, Potato King, tapos may bago po kami ngayon yung Ocha Milk Tea. Oo. Meron kaming milk tea, tapos meron tayo ngayon yung Coffee But Better na para siyang concept ng magandang, coffee shop. Pero ang magandang binebenta po natin lahat, natural, mga Natural, healthy yes. products, mga healthy products po. So, napakaganda. So, yun po yung offer po namin sa mga kababayan po natin na OFW, yung mga naghahanap talaga ng maninegosyo. So, itong JC, naghahanap po kami. Actually, ang setup po namin, nagpo-promote po kami via online. So, meron po kaming tinatawag na dropshipping. So, ang dropshipping po, ang setup po niyan, parang nasa bahay ka lang. Gamit lang cellphone at internet mo, pwede mo nang gawin yung business. Actually, yan po yung nagustuhan ko rito, Ma'am Jel. Oo. Kasi hindi ko to linya eh. Correct, oo nga. OFW po ako. And then, Di ba? Tapos bigla akong na-involve sa pagnenegosyo, hindi ko linya. Mahiyain po ako. Tama? mahiyain ka talaga, Seth. Yes po, mahiyain talaga ako. Ang maganda nito sa atin, nasa bahay ka lang eh. Yes. Kumikita ka pa Yes, kaagad. gamit lang Oo. social media mo. Pero ikaw na nagsimula ka, magkano ang puhunan? Actually, nakakatuwa nung nag-start ako sa JC because ako kasi 12 years na ako sa company, ma'am. 12 years na ako sa company. And nung nagsimula ako sa JC, 8,880 pesos lang. 8,880. Yes po. Tapos ang setup po namin dati, ano lang kami sa health and wellness lang. So, tutok po kami sa pagsusupply, pagbebenta, pagpo-promote ng mga health and wellness. Doon lang po kami. Kasi dati po, na yung mga food cart po natin, ano lang po yun, for franchising lang Yes, siya yes. talaga ng food cart. Unlike ngayon, napakaswerte ng mga tao po ngayon. Kasi sa company po naming JC, kapag ka nag-qualify ka, 17,888 pesos na lang, Ma'am Jel. Yung starting capital mo, napakaliit niyan. Ang maganda, negosyo mo na lahat. Meron ka ng health and wellness, meron ka pang mga frozen na products. Kasi po ngayon sa dropshipping, yung mga food cart na mga products po natin like Siomai King, Noodle House, mga Burger Factory, lahat po niyan, ino-online na rin po siya ngayon. Gamit lang ang shop link mo. So para kang may online store, para kang yung mga add to cart natin. Yes. Hindi ko ayaw banggitin. Pero tama. para kang mga add to cart natin. So yung mga client basically, kanina may nagtanong sa akin, "Sir, paano ba yan? Nasa Iloilo ako. Pwede ba ako? Pwede, Pwede ba akong oo. umorder niyan?" Sabi, "Pwede po. Kahit nasa Iloilo ka, nasa Mindanao ka, pwede kang umorder." Sa ibang bansa, Yes. meron na rin siya. Yes, Okay. kahit na nasa ibang bansa ka, pwede po. Yun yung advantage ng business ngayon. Kasi online eh. So, Walang boundary. Correct. And then, maganda dito, all natural sa inyong product. Yes, Then, yun po yung maganda. importante kasi health. Siyempre, di ba, 2018 dumating ka, then sumunod mga pandemya na. Oo, pandemic na. Oo. Actually, nung pandemic, ma'am, siyempre lahat tayo natakot. Tama, di ba? Pero sabi nga nila, ma'am, sa bawat sa bawat problema, laging may solusyon eh. Laging may greener pasture parate. So, nakakatuwa lang sa JC kasi during the time na nagkaroon tayo ng pandemic, doon naman na-conceptualize yung tinatawag na dropshipping. Yes. Kaya naging blessing din po sa amin na, di ba, during the pandemic time, nakapag-isip po yung may-ari. Bakit nga ba? Bakit nga ba tayo titigil? Di ba, ang buhay ng tao hindi naman natitigil dahil lang sa pandemic o kahit sa anong problema. Tuloy-tuloy naman tayo. Nakakatuwa yung mga may-ari ng company po natin, nakapag-conceptualize sila ng isang system na
Hindi mo na kinakailangan na mag-food cart franchise pa para lang makapagbenta ng products mo. Hindi mo na kinakailangan lumabas pa para makapagbenta ng mga products mo. So yun yung advantage no during the pandemic time na nabuo po natin yung tinatawag na JC Dropshipping business na sa ngayon Ma'am Jel, napakaraming tao ang natutulungan. All walks of life. So kahit mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, lahat po nakakasama sa negosyo. Marami po tayong mga OFW Yun. dati hindi nakakapag-sideline, Oo. Ma'am Jel. Ngayon, Ngayon Ma'am, marami na po sa kanilang so nakapag-share ka na rin sa kanila? Yes po. Actually may mga offices po tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Meron po tayo sa Singapore, meron po tayo sa Italy, may office po tayo sa Malaysia, may office po tayo sa Dubai, yun nga lang binobomba. Dubai, Qatar. Pray natin Ma'am, Yes. yung mga kababayan po natin na nasa Middle East country. Pero ano po 'no, sabi nga napakaganda kasi ngayon, kasi lahat naman po tayo ngayon gumagamit na ng social media. So yung mga kababayan po natin na nasa abroad na busy sa trabaho po nila, ang maganda kapagka free time nila, kapagka day off nila, ito nagagawa nila ngayon kasi cellphone at internet lang. So mabilis na talaga. Yes po. And Toots, meron ka mga kapwa OFWs na nakasama mo na rin dito sa ganitong negosyo at meron silang mensahe para sa'yo? I'm Barret Dentobera and I'm a seafarer po, OFW. First of all, nagpapasalamat ako kay Grand Mentor Toots Damasco and marami siyang nabigay na advice sa akin and naging confidence ako sa pagnenegosyo and yun nga, ang dami niya pong naitulong sa akin magmula na nagumpisa ako at hanggang ngayon, no, and tinutulungan niya pa din ako na maging mas magaling sa negosyo at maging entrepreneur at maging totoo sa sarili. Thank you so much for GM Toots Damasco. Hi, ako po si Sorvix Mampong from Surigao po, Mindanao. Unang-una, malaking biyaya po sa amin si Sir Toots sa aming pamilya dahil napakalaki po talaga ng impluwensya niya sa buhay namin dahil sa negosyo na pinasok namin, wala naman po talaga kaming alam dito pero from the very start po, nag-guide po siya talaga sa amin. So hanggang ngayon po, talagang hindi niya kami iniiwan kahit po may malawak na kaming kaalaman sa negosyo pero andyan pa rin po siya nag-guide. So para sa amin po si GM Toots ay talagang hindi lang siya grand mentor, kumbaga pamilya na rin po ang turing namin sa kanya dahil malaki po talaga ginagabayan niya po kami sa buhay namin. Kung paano namin makipaghalubilo sa ibang ka-business partners namin, kung paano kami makipag-usap sa mga taong naghahanap din ng pagkakitaan or opportunity sa buhay na umasenso. At GM Toots, sana hindi po kayo magsawa sa pagsuporta po sa amin at sana andyan lang po kayo palagi sa amin at maraming salamat po talaga sa inyo. I'm Maria Rosario Lipata po, former OFW. And ngayon po full-time mom na lang. And ayun lang, gusto ko po magpasalamat talaga kay GM as our mentor kasi nandiyan po talaga siya para lagi kaming paalalahanan, i-train about business. Actually, ako din talaga walang personal talaga sa pagdating sa negosyo pero nagpapasalamat ako kay GM kasi palagi siyang nandiyan sa amin na gabayan kami, i-mentor kami and sa bawat talagang pag-ano namin nandiyan siya palagi. And yun nga GM, kagaya po ng I believe kaya ka nandiyan para hindi lang kami i-guide and para tulungan and kagaya nga ng sinabi ko sabi nga, di ba, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. And I believe, kaya ibinigay to ng Lord sa amin yung business na to para talaga dito kami pagpalain. And si GM yung binigay sa amin para maging mentor namin na magagabay sa amin sa negosyo na to. So maraming salamat po GM. And God bless po sa family mo kasi po talaga napakabuti ni GM. Yan lang po. Hi, I'm Aimee, a happy wife of Gualberto Tots Damasco. Ayan. Message ko lang po sa mister ko. I'm so proud kasi naging wife mo ako. Tapos nakikita ko araw-araw yung hirap mo hanggang sa maging marami na tayong nagtutulungan tayo para
maabot natin yung pangarap natin sa buhay, para sa mga anak natin. And of course, sobrang proud ako sa'yo kasi never ka sumuko. Marami tayong nabago ang buhay dito sa negosyong to. Marami tayong natulungan na mabago ang buhay kagaya natin. Ayan. And God bless pa sa'yo. I'm so proud kasi nagiging inspirasyon ka sa lahat ng tao. Ayun. So, sana hindi ka magbago. And pagpalain ka pa at sana mas marami pa tayong matulungan na mag-asawa sa mga naghahanap ng negosyo na lumalapit sa atin at sa mga natulungan natin. And wala talaga akong maibang masabi, kundi proud ako sa'yo. And God bless and thank you, Lord, sa buhay mo. Thank you, GM Tots, my grand mentor. Forever grateful po ako sa'yo. I love you. So, Toots, ano naging papel ng iyong misis na si Mami Aimee? Siyempre, napakasarap na magkasama kayo, di ba, sa negosyo. Actually, Ma'am Jel, nakakatuwa din na yan, nakatagpo ko yung asawa ko, si Aimee, no, na nakakatuwa. Masarap sa pakiramdam kasi yung makasama mo sa buhay, yung naiintindihan din yung ginagawa mo at sinusuportahan ka rin dun sa ginagawa mo. Ang maganda po nito, ma'am, siyempre yung asawa ko, actually nurse po yan by profession. Pero dahil sa ganda talaga ng company pong JC, sa ganda ng negosyo na napasok po namin, full-time naming dalawa ginagawa. So, wala, sa bahay po namin, wala kaming ibang usapan kundi JC araw-araw. Pagbebenta talaga. Yes, for 11 years na po kami. Oo. Ma'am, for 11 years namin na magkasama, wala kaming ibang ginagawa kundi. Nag-aaway pa rin ba kayo? Nag-aaway sa benta. Saan na yung benta? Di ba? Ang ganda ng problema ninyo mag-asawa. Okay. Pero ano ba yung pinaka, best seller sa inyong product? Best seller po natin up until today actually yung barley. Barley Barley talaga. products. Marami na po yan. May mga collagen, pampabata, may mga coffee, may mga pang kids, choco. Best seller din po yan. Tapos ako, ang pinaka-paborito ko sa lahat, yung K-Pads. Yung napkin. Wait lang. Sorry, naghang ako. Okay, so gumagamit ka rin ng napkin. Pwede siya sa lalaki. Tama ba? Hindi. Actually, Joke favorite. lang ba yun? Ma'am, favorite ko siyang ibenta. Okay. Kala ko gamitin, sir eh. Favorite ko siyang ibenta. Bebe, makakabenta ka na sa akin ngayon. Actually, ma'am, balikan ko bakit paborito yung K-Pads na yan. Actually, yung K-Pads kasi, sa totoo lang, for 12 years ko na siyang minamarket. No? Yan po yung product na anti-UTI, anti-dysmenorrhea, prevention, anti-cervical cancer. Ngayon, syempre, lahat ng mga kababaihan po natin, yung tatlong problema na yan. Yes. Yung, di ba, kailangan iwasan mo pagka na, di ba? So magkano yon compared sa regular napkin? Mahal po yan. Mahal yan? Mahal yan. Mahal yan. Ano ka? Hindi po. Mahal yan, pero syempre, at the end of the story, Yung benefits. ano ba yung benefits? Yes, yung benefits sa'yo? talaga. Pero para sa akin, 170 for K-Pads. Meron kami yung day napkin na 10 packs siya. Nasa 170, ganyan, 160. And then, meron tayong yung liner, panty liner. Yes. Yun importante yung panty liner. 30 pads na po yun sa isang pack. Ganyan lang So, din po. mura na rin, di ba? Yes, actually, mura lang yan. Mura lang yan. Okay. Siguro, balikan natin. Yung buhay mo, dati OFW ka, anak ka ng OFW, hanggang sa nagkaroon ka ng pagkakataon na mag-bed space dito sa Pasig. Kahit wala kang kakilala, di ba? Sinabak mo lahat ng pagkakataon. Looking back, at ngayon sa buhay mo, ano yung nare-realize mo? Ano po, ma'am, may pag-asa. Yan lang yung sa akin. Kasi majority ng mga Pilipino, sa totoo lang, karamihan sa atin nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Kung sabi nga ng isang kaibigan ko, ma'am, sa Pangasinan, kung libre lang daw papuntang Amerika, baka buong pamilya sila pumunta na ng Amerika eh. Pero sabi ko rin sa sarili ko na sa buhay ng tao, kahit saan ka ilagay ng Panginoon, meron at merong pag-asa. Try mo lang. Try mo lang. Ako, matagal kong pinag-pray tong company na ito. And then, nung nagkaroon po ako ng opportunity na makasama sa negosyong to, nakita ko yung opportunity, sabi ko, ito na yun. Ito na yun. And then, sabi ko, dahil yun nga po, nung nagbe-bed space po ako, hindi basta bed space po yun, ma'am. Kasi imagine nyo po, nung nasa Pasig po ako, 800 pesos lang po yung inuupahan ko, ma'am. Kung i-visualize mo yung kwarto, yung tinutulugan to, 800 pesos a month lang po yun. Hindi po siya kaya-aya talaga, ma'am.
Pero dahil Tamang tulugan lang. tamang tulugan lang po talaga literal. Ayoko man sabihin pero nanirahan po ako sa squatter ng 2 years. 2 years, 2 taon po ako do'n. Then na-realize ko na kahit na mahirap ka ma'am, kahit na alam mo 'yun, yung dapang-dapa ka na sa buhay, meron at meron diyang opportunity na nakalaan para sa'yo. Ipag-pray mo lang talaga. Bilang panghuli, Sir Toots, para sa'yo, ano ang kahulugan talaga ng asenso o ng tagumpay? Actually, ang pagiging successful naman sa buhay po ma'am 'no, marami po 'yan, sa maraming aspeto. Ang sa akin lang, sa akin pagka masaya yung pamilya mo, 'yun yung para sa akin. Ah, lahat tayo nangangarap tayo ng masayang pamilya, masaganang pamilya. And sa lahat ng mga kababayan ko na nasa abroad, alam ko nami-miss niyo mga pamilya niyo, gusto niyong mayakap parati, mahal niyo sa buhay. Ito na yung chance niyo, ito na yung chance niyo. Ako, ang pera dadaan yan sa buhay natin. Minsan meron, minsan wala, minsan marami, minsan konti. So, hindi yun basihan para sa akin ng success, hindi po. Ang yaman po, yes, ako po, sabihin ko po with all humility, with all honesty, may maganda po akong tirahan kasama pamilya ko, yes. Meron po kaming mga sasakyan, yes, meron kaming 3, 4 na sasakyan, okay po yun. Pero hindi po yun yung sukatan ng success para sa akin. Ang sukatan ng success para sa akin, yung makasama mo araw-araw yung mga anak mo, masubaybayan mo sa paglaki yung mga anak mo, at yun ang pinagpapasalamat ko sa company to, na kaming dalawang mag-asawa, ma'am, simula baby yung mga anak namin, ngayon 10 years old na yung panganay namin, at saka 10 at saka 6 years old yung mga anak po namin, ma'am. Mula Lunes hanggang Linggo, araw-araw, 24/7 kasama namin mga anak namin. Mula sa pagta-travel namin sa iba't ibang bansa, yung mga anak ko ma'am, sinasama na namin sa mga travel namin sa iba't ibang bansa. At yung mga anak namin, pinangarap ko na makapag-aral sa isang maayos na paaralan. Yun yung, para sa akin, yun yung success eh. Yung mga anak mo, makita mo sila na komportable, maayos. Yung asawa mo, ma'am, na pinangakuan mo ng langit at lupa, di ba? Tutuparin mo. Tutuparin mo. And ako po, yun yung para sa akin. Kasi ang success para sa akin, hindi para sa akin eh. Ang success para sa akin, para sa mga mahal ko sa buhay. Para sa kanila yung success para sa akin. Alright. Thank you so much, Sir Toots. And I'm sure masaya ang iyong pamilya at yung goal mo talaga naman, lahat ng pinagsisikapan mo ay para sa iyong anak, para sa iyong asawa, para sa inyong buong pamilya. Thank you so much and good luck. Maraming salamat sa pag-share mo sa amin ng iyong kwentong OFW. Thank you, ma'am. Good luck. Thank you. Mga kaibigan, nakasama po natin Sir Gualberto Toots Damasco. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Usapang DMW. Ano ang kwentong OFW mo? Ako po si Jel Miranda para sa DMW, ang tahanan ng OFW. DMW, tahanan ng